Tanggapin mo na kasi na hindi talaga maaari magtagumpay ang relasyon natin. Tutol ang mga magulang ko sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat, ngunit hindi ko kakayanin ang bigat ng parusang igagawad nila sa akin kapag sinuway ko sila. Matagal ko nang tanggap na hindi talaga tayo para sa isa't isa, Amado. Ngunit ang hindi ko matatanggap ay ang pinilit nilang ipalaglag ang sanggol na nasa sinapupunan ko dahil alam nilang anak ko siya sa'yo. Unawain mo na lang sila. Ginawa lamang nila yun para maging mas madali sa atin ang lahat. Para wala nang maiwan pang alaala ang isa man sa atin. Madali lamang para sa inyo na sabihin at tanggapin na lang ang lahat ng yun, Amado. Pero para sa akin bilang isang ina, hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo sa akin at sa sanggol na pinipilit nilang kitlin ng buhay dahil lang sa pansarili nilang kapakanan. Kaya ba sinikap mong matutunan ng pambabarang para lang makapaghiganti sa aking mga magulang? Sila nagtulak sa akin para gawin ito, Amado. At dahil nakialam ka sa mga plano ko, hindi ako magdadalawang isip na idamay ka sa galit ko sa kanila. Ngayong patay na ang mga magulang ko at nagawa mo ng nais mo sa kanila, siguro naman ay matatahimik ka na. Hindi, Amado. Habang nabubuhay ako, buhay din ang kapalit na nais kong kunin. Kikitil ako ng mga tao hanggat kailan ko gusto. Maswerte ka dahil hindi kita isasama sa mga nais kong tuluyan. Kaya patawarin sana ako ng langit sa gagawin kong ito. Teka, anong ginagawa mo? Bakit tumatabingi ang mukha ko? Bakit hindi ko maigalaw ang karating katawan ko? Tigilan mo na ito, utang na loob. Tama na! Tama na! Taon 2001. Apolong Valencia, Negros Oriental. Sa isang liblib na baryo ng Ginulhan, Negros Oriental, ay masasabing masagana at tahimik na namumuhay ang mag-asawang sina Joan at Manuel. Bagamat matagal na panahon simula nang sila ay nagsama bago nabigyan ng pagkakataon na magdalang tao ang babae, ay lubos pa rin yung ipinagpapasalamat ng mag-asawa dahil para sa kanila, ang pagkakaroon ng supling ay isang biyaya na mula sa Diyos na walang anumang kapantay at wala ni anumang kapalit na bagay at halaga. Luma, sinauna ang disenyo at antigo na ang bahay na tinitirhan ng mag-asawa. Minana pa ito ni Joan sa kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Ngunit plano na rin nilang lisanin ang lugar na yon at manirahan na sa ibang baryo. Dangan kasi ay tila hindi na nila mahanap ang kinabukasan sa lugar na yon. Namumuhay sila sa pamamagitan ng pagsasaka ni Manuel habang si Joan naman ay nasa bahay lamang at nagkasya sa pagiging tapat at maalagang may bahay na lamang ni Manuel. Kilala rin si Manuel bilang dalubhasa at magaling na antingero sa baryo Gihulngan at isang tagapagmana ng mga sinaunang anting-anting ng kanilang mga ninuno. Paano, mahal? Handa na bang loob mo na harapin ang buhay sa bagong baryo na lilipatan natin? Ano ka ba naman, mahal? Kahit saan naman tayo tumira basta kasama kita, ayos lang sa akin. Talaga? Kahit sa ilalim ng tulay lang tayo tumira, ayos lang sa'yo? Kahit sa ilalim ng puno, mahal. Ay, ngayong pareho nang wala ang mga magulang natin, mahal. Kailangan na nating matutong tumayo sa sarili nating mga paa. Alam ko naman yon, mahal. Isa pa, ngayon pa ba naman tayo susuko kung kailan magiging 3 na tayo sa pamilya? Oo nga eh. Excited na akong makitang magiging anak natin. Oo nga pala, mahal. Saan nga ulit yung bahay na sinasabi mong ipinamana sa iyo ng mga magulang mo na lilipatan natin?
Dun banda sa Apolong Valencia, mahal. Hindi naman masyadong malayo dito yon. Siguro mga 2 o hanggang 3 oras lang ang biyahe mula dito. Sana magkaroon tayo ng maayos na kabuhayan doon, mahal, no? Huwag kang mag-alala, mahal. Minsan na ako nakapunta sa lugar na yon. Tamang-tama ang mga nakasanayan kong kabuhayan. Marami ring bukirin doon at sakahan na pwede kong pagtrabahuhan. Basta, mahal, ang palagi ko lang sasabihin sa'yo, kahit saan tayo tumira basta kasama kita, ayos lang sa'kin. Maayos nilang plinano ang lahat ng kanilang gagawing paglipat at tila pinaghandaan na talaga nilang harapin ang panibagong buhay sa bagong lugar. Ang bahay na kanilang lilipatan ay siyang pamana kay Manuel ng mga kapapanaw pa lamang niyang magulang. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Mas minabuti na lang nila na kunin ang pagkakataon na tumira sa bahay na yon dahil ito ang pinaka natitirang ala-ala ng kanyang mga magulang. Napaano ba yung balikat mo, Dennis, at bakit ka napilayan? Nabalya po sa paglalaro ng basketball kahapon. Sobrang sakit nga po eh. O siya, sige, kukunin ko lang ang mga gamit ko sa bahay at susunod na ako sa bahay ninyo. Sige po, Aling Salve. Hihintayin ko na lang po kayo doon. Aray. Makalipas ang ilang minuto ay kaagad nang nakasunod si Aling Salve sa bahay nila Dennis upang hilutin ang lalaki. Kung may mga kakilala ka pa na gustong magpahilot, sabihin mo lang sa akin, ha? Para naman may dagdag kita din ako, Dennis. Ay, sige po. Huwag po kayong mag-alala. Kapag may napilay ulit sa mga kaibigan ko, dadalhin ko po sa inyo. Oh, ayan. Tapos na. Huwag ka na munang magbabasa, ha? Bukas ka na maligo. Ay, sige po, Aling Salve. Maraming salamat po, ha? Eto nga po pala yung bayad. Ay, salamat, Dennis. Siya nga pala. Kapag uminom ka ng tubig, huwag kang iinom ng malamig, ha? Katamtamang ligamgam lamang dapat. Matapos ang ginawa niyang panghihilot at mga paalala sa lalaki, ay nagpaalam na siya dito na uuwi na. Masaya siya na lumabas ng bahay nila Dennis. Ilang araw ang lumipas matapos ang panghihilot niya sa lalaki ay nagulat ang buong baryo sa isang masamang balita. Dahil doon, naging usap-usapan yon sa kanilang lugar. Kap, ano po kayang nangyari dun kay Dennis? Parang nakakagulat naman na bigla na lang siyang namatay ng ganun-ganun na lang. Hindi ko nga rin alam eh. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa namin ang buong pangyayari. Kap, ang usap-usapan kasi, bago daw namatay si Dennis, marami raw mga kakaibang nangyari sa kanya. Nakakakilabot na mga pangyayari. Ha? Anong kakaiba't nakakakilabot na pangyayari ang ibig mong sabihin, Elma? Sumusuka daw ng mga langgam at alupihan, tapos tinubuan ng mga pigsa sa katawan. Ang akala nga ng iba'y may ketong si Dennis. Sumusuka ng insekto? Naku, mukhang hindi magandang senyales yan. Masamang senyales? Ano pong ibig niyong sabihin, Kapitan? Sa lugar kasi namin nun sa probinsya, kapag ang isang tao ay nagkasakit at naglalabas ang iba't ibang uri ng insekto sa katawan, ang tao daw na yun ay nababarang. Ha? Barang? Naku, delikado yun ah. Sa pagkakaalam ko, mas malala pa yun kaysa sa kulam. Ganun na nga, pero sana'y simpleng sakit o nagkataon lang talaga nangyari kay Dennis. At ang tanong, kung totoo ngang binarang ang kawawang si Dennis, sino naman kaya ang gumawa nun? Yun ang hindi pa natin alam, Elma. Nasa ganoon silang pag-uusap nang nakita nila na palapit si Amado at paika-ika ito na naglalakad. Madalas ay naroon ang lalaki sa tanggapan ng kapitan sapagkat wala na itong bahay na matirhan simula nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa barang. Kap,
Mukhang alam ko na kung sinong gumawa nun kay Dennis. Ah, anong ibig mong sabihin, Wilson? Nakikita mo yung parating na yan? Yung pilay at paralisado? Ah, si Amado. O ano naman ang tungkol sa kanya? Sa itsura pa lang niya, mukhang kaduda-duda na. Hindi kaya siya ang gumawa nun? Hindi kaya siyang mambabarang? Sa tingin ko, mukhang siya nga. Wala naman kasi ibang pagdududahan dito kundi siya lang. Tingnan mo naman yung itsura, oh. Yun ba ang tingin ninyo? Sige, hayaan ninyo isasama ko si Amado sa paiimbestigahan ko. Nako, wag mo nang tagalan, Kap. Baka mas marami pang mabiktima niyan kapag pinatagal pa natin yan. Dapat yung mga ganyang tao tinuturuan ng leksyon. Hindi ko pa masasabi sa ngayon kung anong magagawa ko. Pero pag-iisipan ko mabuti kung anong mas tama nating gawin. Matapos nasabihin yon ni Kapitan Berto, ay umalis na ito at nagpaalam na may pupuntahan pang pagtitipon. Nang wala na si Kapitan sa harapan nila, ay hindi pinalampas ni Wilson ang pagkakataon upang kumprontahin si Amado. Hoy, matandang paralisado. Umamin ka nga. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Dennis? Ha? Seryoso ka ba talaga, Wilson? Tinanong mo pa talaga yung baldado na yan? Ano naman ang may sasagot niyan sa'yo? Senyas din? Ano? Sumagot ka. Masyado nakakaduda yung mga kilos at galaw mo eh. Pati ang itsura mo mukhang hindi rin talaga mapagkakatiwalaan. Sumenyas naman si Amado gamit ang kanang kamay niya na ang ibig sabihin ay wala siyang alam sa nangyari. Ngunit mas lalo lang nainis sa kanya si Wilson at nilapitan pa siya nito. Hindi ka ba magsasalita? Ang sabi ko, aminin mo na may kinalaman ka sa nangyari kay Dennis. Tahimik na napaluha na lamang ang paralisadong matanda habang nakatingin kay Wilson at tila ba nagmamakaawa na itigil niya na ang ginagawa sa kanya. Ay naku, Wilson, sa dami ng taong tatanungin, dyan ka pa talaga nagtanong sa inutil na yan. Wala kang mapapala dyan. Mukha ngang wala akong makukuhang sagot sa buwisit na to eh. O sige, ang mabuti pa, ibili mo na lang ako ng yosi. Bilisan mo! Inabutan siya ng barya ni Wilson at matalim na tiningnan ang matanda bago muling nagsalita. Hoy, tanda! Hindi porket hindi ako nakakuha ng sagot galing sa'yo, mapapaniwala mo na ako na inosente ka't walang alam sa nangyari kay Dennis. Hindi pa tayo tapos, ha? At tanging pag-iling lamang ang naisagot ni Amado. Bahagya na siyang itinulak ni Wilson at inis na inulit ang inutos niya kanina. Ilang araw ang nakalipas matapos ang nangyari kay Dennis ay may isang babae ang tumawag kay Aling Salve upang ito ay paanakin niya. At dahil nga isa ring magaling na kumadrona si Aling Salve, tinanggap niya ang serbisyo upang paanakin ang babae. Ngunit makalipas ang ilang araw matapos niyang ipinanganak ang sanggol ay namatay ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang sabi ng unang doktor na tumingin sa sanggol ay dahil daw sa sepsis. Ngunit ayon naman sa ikalawang doktor ay bronchitis ang sanhi ng pagkamatay ng bata. Sari-saring espekulasyon na ang lumalabas mula sa iba't ibang tao. Kaya naman, sa totoo lang, Aling Salve, sobrang nababahala na ako sa mga nangyayari dito sa baryo natin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Kapitan? Paano ba naman? Maski mga batang walang kinalaman idinadamay ng kung sino man yung umaatake na yan. May palagay ako na hindi lang basta-bastang sakit ang nangyayari sa mga namamatay dito. Ha? Ganun ba? Kung hindi dahil sa sakit ay, ano naman kaya ang dahilan, Kapitan? Matagal na itong gumugulo sa isip ko. Nasabi ko na rin to kina Elma at Wilson, ngunit hindi ko alam kung anong magiging basehan ko. Ano bang ibig mo sabihin, Kapitan? Pwede bang
Diretsuhin mo na ako? Naniniwala ka ba sa barang, Aling Salve? Oo naman. Naniniwala ako sa barang. Bakit nyo naman yan naitanong sa akin? Malakas ang kutob ko na parang nasa likod ng mga nangyayaring ito, Aling Salve. Ay, alam nyo kasi, Kapitan, madali lang ang magsabi ng ganyan. Kaya lang ay, ano naman ang magiging pruweba natin? Ay, yan na nga ang isa pang pumipigil sa paniniwala ko eh. Kahit nais kong isipin na posible nga yun, hindi ko naman maharapan ng pruweba. Ay, kayo naman, Kapitan. Baka naman masyado lang kayo nag-iisip ng sobra. Pasasan ba't matatapos din itong problema sa ating baryo? Sana nga, Aling Salve. Sana nga lang talaga. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang dumating si Amado. Paika-ika itong naglalakad sa harapan nila na tila ba may nais sabihin. Ay naku, nariyan na naman ang baliw na paralisado. Sige na po, Kapitan, mauna na po ako. Ay, sige, Aling Salve. Mag-iingat ho kayo, ha? Agad na tumalima na ang matanda at tinungo ang pintuan para lumabas. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumabas, ay tinitigan niya muna ng matalim si Amado at para bang nagbabanta ang kanyang mga mata. Hindi naman nagpatalo ang lalaki at nakipagtitigan din ito kay Aling Salve, at sa huli ay ang babae na rin ang nag-iba ng tingin at galit na umalis. Matapos ang magkasunod na insidente na yon, ay nasundan pa ng maraming ulit ang pagkamatay ng mga tao sa lugar nila, at dahil nga walang magaling na albularyo o antingerong naroon, ay nauuwi lang sa tiyak na kapahamakan ang mga nagiging biktima ng mambabarang. Isang araw, hindi inaasahang nagkasalubong sina Aling Salve at Amado. Malayo pa lang ay masama na ang tingin ng matandang babae sa lalaki. Ang tibay din naman talaga ng buhay mo, Amado. Magpasalamat ka, hindi kita tinuluyan. Nanatili naman na masama lang ang titig ni Amado sa kanya hanggang sa matapos siyang magsalita. At anong ibig sabihin ng mga titig mo na yan, inutil na lalaki? Nagbabalak kang sabihin sa kanila ang totoo? Tanging pag-ungol lamang ng galit na boses ang naging tugon ng lalaking paralisado, kasabay ang masamang mga tingin nito sa babae. Nagpapatawa ka ba, Amado? At paano mo naman gagawin yon, Aber? Ultimo nga magsalita ay hindi mo na magawa. Muling umungol si Amado sa tila galit na boses, at kahit na hindi man yun naiintindihan ni Aling Salve, batid niya na galit sa kanya ang kausap. Hanggang ungol at daing ka na lang, Amado. Diyan ka lang naman talaga magaling sa mga paungol-ungol na yan. Dahil kung tutuusin, kapag ginusto kong tuluyan ka, isang pitik ko lang, agad ka nang lalamunin ng lupa. Yun ang tila ng iinsultong wika ni Aling Salve kay Amado. Nang matigil sa pagtawa ay may pahabol pa itong sinabi. Ay, siya nga pala, kung sakali mang sabihin mo sa kanila ang totoo, sa palagay mo ba may maniniwala sa'yo? Ang pagkakakilala sa'yo ng mga tao dito ay isa kang baliw. Halos mawala na sa sarili si Aling Salve sa labis na kasiyahan ng mga sandaling yun. Wala siyang pakialam kung may mga tao na nakakarinig sa malakas niyang pagtawa. Kaya mamili ka. Sasabihin mo sa kanila ang totoo o tutuluyan ko na ang buhay mo. Tandaan mo, Amado, noon pa'y hawak ko na ang buhay mo. Kaya wag ka magkakamali ulit na kalabanin ako. Matalim ang naging titigan ng dalawa na tila ba nagsusukatan ng kanilang mga tapang at galing. Ngunit sa huli ay si Aling Salve ang hindi makatagal sa pakikipagtitigan kay Amado. Nang iinsulto na dumura siya sa lupa
at inapak-apakan yun bago gigil na umalis sa harapan ng lalaki. Makalipas ang ilang araw, napakarami pang insidente ng pambabarang ang nangyari sa kanilang baryo. Walang sinisinong biktima ang naturang mambabarang. Bata, matanda, sanggol o kahit na ano pang edad ay hindi nakakalampas sa bagsik ng kanyang kapangyarihan. Aling Salve! Aling Salve! Buti at nakita kita dito. Pinapatawag po kayo ni Jerry. Oh, Elma, ikaw pala. Bakit daw? Ano ang kailangan niya? Manganganak na ba ang asawa niya? Ito naman si Aling Salve, oh. Paano naman manganganak? Wala namang asawa yon. Alam ko naman, Elma. Binibiro lamang kita, bakit nga daw ba? Magpapahilot po siguro ng paa. Napilayan yata yung bukong-bukong dahil sa pagsasaka. Ay, ganun ba? Ay, sige, mamaya pupuntahan ko siya sa bahay nila. Maraming salamat, Elma. Ang lagay ba'y ganun na lang yun? Baka naman may barya ka dyan pang Yossi, Aling Salve. Ay, naku naman. May bayad pa pala yung pakikisuyo sa'yo. Mamaya na lang pagkatapos ko manghilot. Ang kuripot naman nito. Ngayon ako yusing-yusi Sige ha, Aling Salve, mamaya ha. Oo na, sige na. Lumayas ka na. Ay, teka nga pala, Aling Salve. Bago ko umalis, nabalitaan mo na ba yung nangyari nitong mga nakaraang araw? Ano na naman ba yan? Ay naku, Elma, kung tungkol lang yan sa mga barang-barang ay huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon na sabihin sa akin dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan. Matapos noon, nagpaalam na ang dalawa upang maghiwalay. Si Aling Salve naman ay nagmamadali ng umuwi at tila ba may kung anong kasabikan na nagtutulak sa kanya na gawin ang isang bagay. Nang makarating sa bahay ni na Jerry ay kaagad na inihanda ni Aling Salve ang kanyang mga gamit. Tila sabik na sabik siyang makapanghilot dahil katwiran niya ay masaya siya kapag nakakatulong sa kanyang kapwa. Masakit talaga kapag bukong-bukong mo ang napilayan. Naranasan ko na rin yan noon. Oo nga po, Aling Salve. Mabuti na nga lang po ay nandyan kayo. Nang sa ganun ay may tagapaghilot dito sa amin. Naku, wala yun. Ginagawa ko lang naman kung ano yung alam kong tama. Ano nga po pala yung nasa isang maliit na bag nyo? Nanggugupit din po ba kayo ng buhok? Wala yan. Kuwan, mga personal na gamit ko lamang yan. Oh, tama. Akala ko po kasi naggugupit din kayo ng buhok Naghahanap pa naman kami ng manggugupit ng buhok para hindi na kami lalabas ng bahay. Ay, naku, mukhang kailangan ko pang pag-aralan yan. Malay mo, di ba? Pag natuto ko, dagdag kita rin yan. Ay, kaya nga po, Aling Salve. Ay, teka, aray, ang sakit. Bakit po ganun? Parang may nararamdaman akong matulis at masakit na tinutusok. Ay, wala yan. Tiisin mo lang. Kasama yan sa proseso ko ng panghihilot. Yang mga patusok-tusok na yan ang nag-aalis ng mga lamig sa pilay. Ganun po ba? Parang masyado lang pong masakit Sa una lamang yan. Basta tiisin mo lang. Malapit naman na tayong matapos. Ay, ganun po ba? Sige po, titiisin ko na lamang, Aling Salve. Ilang minuto pa ang lumipas bago matapos ang panghihilot ni Aling Salve kay Jerry. Nang matapos ay inabutan siya nito ng pera bilang bayad sa kanyang serbisyo. Oh, siya, sige. Tutuloy na ako, ha? Sabihan mo lang ako kung kailan ka magpapahilot ulit. Ay, sige po, Aling Salve. Ipapatawag na lang po ulit kita kay Elma kapag kailangan ko. Matapos niyang magpaalam ay makahulugan siyang ngumiti at tumalikod na para umalis ng bahay nila Jerry. Ilang araw ang lumipas matapos na hilutin ni Aling Salve si Jerry ay nagpahatid siya sa isang doktor dahil sa tila kakaibang nararamdaman niya. Ayon sa kanya, hindi daw siya makatulog sa gabi dahil sa sakit ng ulo at dahil sa labis na pagkahilo.
Nang subukang suriin ang level ng kanyang dugo, ay normal naman ito at nasa maayos na kondisyon. Kung ganun ay, ano nangyayari sa iyo, Jerry? Hindi nga rin matukoy ng mga doktor kung ano eh. Lumipat na rin ako sa iba't ibang doktor at kahit isa sa kanila ay hindi talaga matukoy kung ano nangyayari sa akin. Alam mo, napapansin ko lang, ang bilis at ang laki ng pinayat mo. Hindi naman dating ganyan ang katawan mo eh. Isa pa nga din yan sa ipinagtataka ko eh. Nawawalan na rin ako ng ganang kumain kahit paborito ko pa yung ulam. Kaya madalas puro prutas na lang ang kinakain ko. Wala naman kasing magaling na albularyo dito sa atin. Naisip ko lang ha, baka kasi albularyo ang kailangan mo at hindi doktor. Ganon? Pwede ba yun? Nagtataka lang ako kung bakit hindi malaman ng mga doktor kung anong sakit ko. Kaya nga naturingan silang doktor, hindi ba? Ano ka ba naman, Jerry? Siyempre tao lang din naman ang mga yan, no? Ibig sabihin, limitado lang rin ang kaya nilang gawin. Bakit? Yan bang sinasabi mong albularyo? Hindi ba tao lang din naman yan? Ano bang tingin mo sa kanila? Mga rebulto? Sira, basta lang, malakas talagang pakiramdam ko na hindi doktor ang kailangan mo. Sigurado ka ba talaga dyan? Tsaka, bago ko pa nga pala makalimutan, nung oras na hinihilot ako ni Aling Salve, may naramdaman akong parang matulis na idinidikit niya sa balat ko. Sa palagay mo ba, kasama talaga sa proseso yon? Aba, ewan ko, hindi naman ako manggagamot at manghihilot katulad ni Aling Salve. Naalala ko lang kasi, simula nung nagpahilot ako sa kanya, ganito na yung pakiramdam ko. Parang palagi akong pagod at nanghihina. Baka naman pagod ka nga lang talaga. Paano naman akong mapapagod simula nga nang napilayan ako sa paa hindi na ako masyadong nagkikikilos. Kaya nga kung ako sa'yo, maghanap tayo ng albularyo, kahit sa malayong lugar. Baka nga kasi iba na yan. Ha? Anong iba? Ano ba kasing iniisip mo? Naalala mo si Dennis, hindi ba? Yung nagpahilot lang din nun kay Aling Salve, tapos ilang araw lang ang nakalipas, biglang, alam mo na, tsugi. Hoy, huwag ka magbiro ng ganyan. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Ay kaya nga, so paano? Gusto mo ba maghanap na tayo ng albularyo sa karatig baryo natin? At naghanap na nga ng albularyo si Jerry upang malaman ang tunay at totoo niyang kondisyon. Matapos ang 2 araw ng paghahanap nila ay sa wakas, nakakita rin sila ng isang matandang albularyo na ipinasundo pa nila sa isang sulok na lugar. Si Mang Roldan, isang hindi kagalingang albularyo, ngunit kilalang nakakapagpaalis ng mga sakit at pinsala na dulot ng masasamang elemento. Kailan mo pa naramdaman ito, iho? 5 araw na po ito ngayon. Kahapon nga po, wala pa itong mga bukol-bukol sa katawan ko Kaninang umaga paggising ko, nagsitubo na. Sinimulan ni Mang Roldan ang pagtatawas. Kinuha niya sa dala niyang bag ang kulay puting tela na animoy singlaki ng panyo at sinindihan ang kandilang kulay puti rin na kanyang dala. Nang may sindi na ang kandila ay itinapat niya sa apoy noon ang telang puti habang hawak niya sa magkabilang gilid. Hinayaan niyang lumikha ng kulay itim na usok ang apoy na dumikit sa telang puti at maya-maya ay tila lumabas ang hugis na nabuo doon. Malakas ka pa ngayon, ngunit bibiglayin ka ng mambabarang na ito. Binabarang ka, iho. Isa sa mga araw na ito ay magugulat ka na lamang. Malakas ang taong ito, at sa tingin ko ay hindi ko siya kaya. Po, ano pong ibig niyong sabihin na bibiglayin ako ng mambabarang? Ang ibig kong sabihin, maaari niyang kunin ang buhay mo, anumang oras niyang naisin. Oh, naku, nakakatakot naman po pala yan. May pag-asa pa po ba akong mailigtas? Tsaka, makikilala niyo po ba kung sino ang gumawa nito? Base dito sa figura na nalikha ng banal na usok, isang babae ang gumagawa nito sa iyo. Pero hindi ko matukoy kung sino.
Masyadong malalim ang kanyang pinagmumulan. Mag-iingat kayong mga taga rito sa baryo o Polong. Tila lahat kayo'y nais niyang gawan ng hindi maganda. Ay, Sus Mariosep, lahat po talaga? Ibig sabihin, kasama ako, kami? Yun na nakikita kong kayang abutin ng kakayahan ng kanyang lakas. Labis na pagkamuhi ang nagiging sandata niya na siyang nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Kung ganun ay, wala na po ba akong pag-asa pang gumaling? Tatapatin na kita. Sa ngayon ay kaya kong gawing mahina ang mambabarang. Ngunit 3 araw lamang ang bisa ng pagpapahina na yon. Natitiyak kong mas mabagsik pa ang mangyayari makalipas ang 3 araw. Eh paano po yun? Wala na po ba talagang lunas? Ganun na lang po ba yun? Pasensya na kayo. Hindi ko inakala na ganito pala kalakas ang mambabarang na nakadapo sa iyo. At ang mga ganitong antas ng mambabarang ay hindi na arok ng aking kakayahan. Eh ano na po mangyayari sa kaibigan ko ngayon? Maghihintay na lang ba siya ng kanyang kamatayan? Hindi naman sa ganoon. Ang ibig kong sabihin ay maaari naman kayong kumonsulta sa ibang mas malalakas na albularyo, yung mga ninuno at nalubhasa sa ganitong antas ng pambabarang. May irerekomenda po ba kayo? Kasi po, wala na talaga kaming kilalang magaling at malakas na antingero o albularyo dito sa lugar namin. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Pero sa ngayon, ang kaya ko lang gawin ay pahinain pansamantala ang mambabarang na ito. Sa mga nalaman na yun ay kinilabutan si Jerry. Hindi pala dapat ordinaryong albularyo lamang ang kanilang tinawag. Ang kailangan nilang albularyo ay yung kayang tapatan ang lakas ng mambabarang na namiminsala sa kanilang baryo. Matapos ipaliwanag sa kanila ng albularyo ang lahat tungkol sa posibleng mangyari, nagpaalam na ito at umalis. Hindi rin masaya ang albularyo nang siya ay lumisan dahil para sa mga kagaya nila, ang pag-amin ng pagsuko na hindi nila kayang labanan ang kalaban ay katumbas ng pagtalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang albularyo. Naging mas malubha pa ang kondisyon ni Jerry ng mga sumunod na araw. Kinabukasan, habang katatapos lang niyang linisin ang mga bukol-bukol na sugat sa kanyang katawan, napansin niya na tila unti-unting naglalagas ang kanyang buhok mula sa kanyang ulo. Diyos ko, ano itong nangyayari sa akin? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay ako pa minalas na dapuan ng ganitong sakit? Sakit nga lang ba talaga ito? Sumpa! Ang isipin yon ang nagpapababa ng lakas ng loob ni Jerry. Bagamat nakatawag nga sila ng albularyo, ngunit hindi pa rin naman nila natukoy kung sino talaga ang gumagawa noon sa kanila. At dahil nga sa kondisyon niyang yon, nabalitaan yon ng kanilang mga kabaryo at naging usap-usapan sa mga ito ang tungkol doon. Minsan, napag-uusapan ito ni na Wilson at Kapitan sa tanggapan ng barangay. Grabe na talaga nangyayari dito, Kap. Parang hindi na talaga ako makapaniwala. Biruin mo, halos araw-araw may namamatay dahil sa barang. Tapos, ngayon naman, mas lumalala pa yung kondisyon ni Jerry. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi pa rin matukoy kung sinong namiminsala kahit nagpatawag na ng albularyo mula sa ibang lugar. Ano kaya, Kap, kung tayo na mismo magpaamin dito sa baldadong matanda na to kung siya talaga ang mambabarang? Sa palagay mo ba kung siya ngayon, aamin yan? Sigurado ako na hindi niya aaminin na siya nasa likod ng mga nangyayaring ito. Kung sa bagay nga, tama ka, Kapitan. Baka puro kasinungalingan lang din ang sabihin sa atin yung baliw na yan eh. Nasa gitna sila ng ganoong pag-uusap nang biglang lumapit sa kanila si Amado na paika-ikang naglalakad. May mga isinenyas ang kamay nito at umuungol na tila ba may nais talagang sabihin at ipagtapat, ngunit naging sarado ang isip at pandinig ng mga tao sa kanya. Kap, ano ba yung alaga mo? Pag nainis ako dyan, bibigwasan ko na yan eh. Ewan ko lang talaga kung hindi madagdagan yung pagkabaldado niyan. Masyadong epal eh, hindi naman maintindihan yung mga pinagsasasabi niya.
Nanatili naman sa pag-ungol si Amado at sumisenyas ng iba't ibang ibig sabihin. At dahil nga wala namang makaintindi sa kanya, pinatahimik na lang siya at pinakalma ni Kapitan Berto at sinabihan siya na wag na lang munang makisali sa usapan. Samantala, habang umaandar ang 3 araw na pagpapahina sa mambabarang, tila nawala pansamantala ang ganoong pangyayari sa baryo. Ngunit sa mga nakakaalam noon, kabilang sina Jerry at Elma, ay tila hindi yun magandang pamamahinga para sa kanila. Sapagkat naaalala nila ang sinabi ni Mang Roldan na magiging mas mabagsik ang pagbabalik ng mambabarang matapos ang 3 araw. Ano ba itong nararamdaman ko? Tila magkakasakit yata ako't hinang-hina ang katawan ko. Ilang araw ko nang hindi nagagawa ang madalas kong gawain. Habang nanunumbalik ng kaunti ang kondisyon ni Jerry, ay siya namang paghina at pananamlay ng isang nilalang. Dahil nabigyan si Jerry ng pang-3 araw na pangontra, ay walang nagawa ang mambabarang kundi manamlay at bumigat ang pakiramdam kapag hindi niya nagagawa ang pambabarang. Walang iba kundi si Aling Salve. Samantala, matapos ang 3 araw na iginawad na pagpapahina ni Mang Roldan, ay muling nagbalik sa kanyang lakas si Aling Salve. Kaya naman, muli siyang tumanggap ng mga serbisyo na madalas niyang ginagawa gaya ng pagpapaanak, panghihilot at pag-alis ng gulat sa mga bata at sanggol. Normal po ba ang sanggol, Aling Salve? Hindi po kasi ako nakapagpatingin sa mga kumadrona nitong nakaraang buwan eh. Huwag ka mag-alala, Iha. Normal ang bata sa sinapupunan mo at may lalabas ko siya ng maayos at malusog. Mabuti naman po kung ganon. Ay, salamat talaga't may isang Aling Salve dito sa lugar namin na palaging nandyan para sa amin. Walang anuman, Debbie. Halos karamihan dito sa mga taga-baryo natin ay ako nagpapaanak. Pero nakakalungkot nga lang dahil ang iba'y nasasawi matapos mailabas. Hindi ka naman po nila maaaring sisihin doon, Aling Salve. At ayon nga sa kanila, ang mga kadalasang ikinamamatay ng mga sanggol nila ay dahil sa mga sakit na hindi talaga makontrol. Ganoon na nga. O siya, hindi pa ba humihilab ang tiyan mo? Ihahanda ko na muna itong mga gamit ko, ha? Matapos ang ilang minutong paghahanda, nagsimula na ngang muling maghilab ang tiyan ni Debbie, palatandaan na nais nang lumabas ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Naging abala na nga si Aling Salve para sa seryosong proseso ng pagpapaanak. Ngunit ang hindi alam ni Debbie na bukod sa pagpapaanak ay mayroon ding ibang ritual na ginagawa ang matanda na isinasabay nito habang nasa kalagitnaan ng paglabas ng sanggol, ang ritual ng pambabarang. Oh, ayan, mabuti at nakaraos ka na rin sa wakas. Oo nga po, Aling Salve. Sayang nga lang at wala dito ang papa niya nang mailuwal siya. Oo nga pala, nasaan ang asawa mong si Waldo? Bakit wala siya dito ngayon kung kailan mas kailangan mo siya? Hindi po siya pinayagan ng amo niya na magpaliban sa trabaho. Alanganing araw daw po kasi. Ay, ang mga lalaki talaga. Kayang-kaya nilang tiisin ang kanilang mga asawa. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Salve? Basta po ako, alam kong hindi lang talaga sila pwede ng ganitong araw. Kaya hindi nakauwi ang mister ko. Ha? Ay, wala naman. Oo nga, tama ka. Alanganing araw nga naman. Kasi Huwebes pa lamang ngayon. Maraming salamat po, Aling Salve. Heto nga po pala ang bayad ko. Salamat, Debbie. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko sa iyo, ha? Sa 7th araw ka pa maaaring maligo. Opo, hindi ko po kakalimutan ang lahat ng yan. Matapos yon ay nagpaalam na si Aling Salve at tinungo na ang pintuan para lumabas. Ngunit bago pa siya lumabas ay nag-iwan muna siya ng matalim na tingin sa bagong sanggol. At dahil abala na si Debbie sa pag-aasikaso dito, hindi na niya nakita pa ang tingin yon ng matandang babae. Sa kabilang banda,
Dahil nga walang nagawa ang 3 araw na pagpapahina ni Mang Roldan sa mambabarang, mas lalong lumubha ang kondisyon ni Jerry. Ang noon ay mga bukol-bukol lamang sa kanyang katawan ay tuluyan ng nauwi sa mga sugat, at nang magputukan yon ay naglabasan ang napakaraming dugo at nana. Idagdag pa ang masangsang at malansang amoy noon na hindi masisikmura ng sinumang makakalanghap. Jerry, napapansin ko lang, masyado na yatang lumalala yung sakit mo. Yun na nga ang ipinangangamba ko, Elma. Wala na rin gustong lumapit sa akin dahil nandidiri na sila sa itsura ko. Buti na lang ikaw, hindi ka nila kagaya. Malapit-lapit na rin. Biro lang yun ha. Siyempre hanggat kaya ko, magtitiis ako. Kayo na lang naman ni Wilson ang kaibigan ko dito, no? Pakiramdam ko, anumang oras ay mamamatay na ako. Wala na talaga yatang lunas tong sakit ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Malay mo naman, maghimala ang langit. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang nakita ni Elma na biglang nanigas si Jerry sa harap niya at tumitirik na ang mga mata nito. Nakita rin niya na unti-unting tumatabingi ang muka ng lalaki at tila nangingiwi ang pisngi at mga panga. Kasunod noon ay ang pagduwal nito hanggang sa tuluyan ng sumuka ng kung ano-anong insekto. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa sandaling tumigil muli ang kanyang pagsusuka. Jerry, ayos ka lang ba? Ay, Diyos ko, ano bang gagawin ko sa'yo? Nanatiling tahimik si Jerry habang walang kurap ang mga mata na nakatitig sa babae. Ngunit laking gulat ni Elma nang inilabas ni Jerry ang dila at halos umabot ito sa sahig sa sobrang haba. Takot na napatayo si Elma at napaatras habang titig na titig pa rin sa kasalukuyang nangyayaring kakaiba sa kanyang kaibigan. Napayuko si Jerry habang nakaupo at tila nawalan ng malay. Matapos ang ilang minuto, nakita niya na unti-unting gumalaw ng dahan-dahan ang ulo nito at iniangat yon. Ngunit na maiangat ng lalaki ang muka, ay nakita ni Elma na tila naaagnas na yon at mistulang nabubulok na muka ng tao. Dahan-dahan pang gumalaw ang ulo ni Jerry at umikot-ikot ng pilit. Ang harapang bahagi ng mukha niya ay gumagalaw paikot papunta sa likod, kaya naman tila napipilipit na ang leeg ng lalaki. Jerry, Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulungan niyo si Jerry! Pasigaw na sambit ng babae. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay biglang dumiretso ang pag-ikot ng ulo ni Jerry papunta sa likod na tila ba may kumokontrol noon, at bigla na lang lumaylay ang kanyang ulo na nakapilipit. Dinig na dinig pa ni Elma ang paglagutok ng buto sa leeg ni Jerry na unti-unting nababali at nagtutunugan. Kasunod noon ay tumambad kay Elma ang muka ng putol na ulo ni Jerry habang nakadilat pa ang 2 mata nito. Sa labis na takot ng babae ay nagmamadali siyang nagtatakbo palabas ng bahay ni Jerry. Nang palabas na siya sa pinto ay nakabangga pa niya ang mga kapitbahay ni Jerry na papasok din sa kanila. Sila ang nakarinig ng pagsigaw ni Elma kanina upang humingi ng tulong. Ano ka mong sinabi mo, Elma? Si Jerry patay na? Totoo ba yan? Kap, naroon ako nung nangyari ang lahat. Kitang-kita ko kung paano parang tila may kumokontrol kay Jerry sa mga kilos at galaw niya. Nakakatakot na talaga ang mga nangyayari. Pakiramdam ko tuloy, wala akong silbing kapitan at wala akong magawa para dito. Ay, kapitan, kailan mo ba pakikinggan yun noon ko pa sinasabi sa'yo? Malay mo naman, yun ang maging daan para matahimik na ang baryo natin. Matagal ko nang pinagpaplanuhan yan, Wilson. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Wala naman tayo matibay na ebidensya para idiin si Amado at pagbintangan na siya talaga ang gumagawa ng mga ito.
Kapitan, malakas ang kutob ko. Hindi lang basta-basta may kagagawan yan. Naalala mo ba yung albularyo na ipinatawag natin noon? Maski siya hindi rin niya nakayanan kaya umalis agad siya noon. Ang dami na nabiktima ng mambabarang na yan ah. Sino naman kaya ngayon ang plano niyang isunod? Sana'y wala nang sumunod na magsakripisyo at mag-alay ng buhay. Sana'y mangibabaw ang konsensya ng kung sino mang gumagawa nito. Nako, Kapitan, yan ang malabong mangyari. Kasi kung may awa at konsensya ang gumagawa nito, dapat nun pa'y tumigil na siya. Yun ang kanilang kasalukuyang usapan nang maya-maya ay nakita nila si Amado na nagmamadali habang paika-ika na patungo sa kanilang kinaroroonan. Natataranta ito na tila may naisabihin sa pamamagitan ng pagsenyas sa kanyang mga kamay. At gaya ng dati, puro ungol lang at muestra ng kamay, kasabay ng galaw ng katawan nito ang tanging nagiging paraan niya para makipag-usap. Ngunit maging ang mga yon ay hindi maunawaan ng kanyang mga kaharap, kaya naman muli siyang pinatigil ni Kapitan. Nang hindi na makatiis ay inis na dumampot ng malaking bato si Amado at hirap habang galit na ipinukul sa sementadong sahig. Sa gulat ay napatras ang Kapitan at si Wilson, kasama na rin si Elma. Kapitan, buti pa siguro ikulong mo na lang yung baldadong yan dyan sa loob. Baka kasi makapanakit pa yan. Oo nga, Kapitan. Tingnan mo, muntik na tayong tamaan ng bato niya. Kapag hinayaan mo lang yan, baka masigit pa dyan ang magawa niya sa susunod. Muli sumenya si Amado na tila nakikiusap ito na wag siyang ikulong at halos maglumuhod ang matanda sa kanilang harapan. Gayunpaman, sa kabila ng pagmamakaawa niya na wag siyang ikulong ay itinuloy pa rin yon ng Kapitan. Yan ang bagay sa'yo. Hanggat hindi pa nalalaman kung sino talaga nasa likod ng mga nangyayari dito sa baryo natin, diyan ka na muna at hihilingin namin kay Kapitan na wag ka nang palabasin. Galit na tumitig si Amado kay Wilson. Ito kasi ang palaging nagsusulsol kay Kapitan Berto na gawin ang mga hindi naman dapat gawin sa kanya. Ngunit dahil walang magawa ang matanda, malungkot na naupo na lamang ito sa sahig ng silid na kanyang kinaroroonan. Habang tahimik na lumuluha at tila wala ng pag-asa pa na mapakinggan ng ibang tao ang mga nais niyang sabihin at isiwalat. Kahit nakakulong na si Amado ay nagpatuloy pa rin ang pambabarang sa kanilang lugar. Partikular sa mga biktima ay pawang mga sanggol na ilang linggo lang ang makalipas matapos silang ipanganak ay namamatay dahil sa dahilan ng pagkakasakit at kakatuwang rason. Kasama na sa mga yon ang sanggol na anak ni Debbie. Ewan ko nga ba, Kapitan? Ang sabi naman ni Aling Salve nung lumabas yung bata, malusog naman daw at normal. Tapos 1 buwan pa lang ang lumipas. Ito na ang nangyari. Nakikiramay ako sa pagkawala ng anak mo, Debbie. Malakas ang kutob ko na ang nangyari sa anak mo ay hindi iba sa mga nangyari sa iba pang tao dito sa baryo natin. Yun na nga, Kape. Sa dinami-dami ng mga matatanda gaya natin, bakit kailangan sa mga sanggol pa mangyari ang ganito? Walang pinipili ang gumagawa nito na mambabarang. Maging ang mga matatanda man o bata, ganito rin ang sinasapit. Wala siyang puso, Kapitan. Sana'y makahanap tayo ng paraan para matigil na yung mga nangyayaring ito dito sa baryo natin. Magsasalita pa sana si Kapitan Berto, ngunit nakita nila na papalapit sa kanila si Aling Salve. Tila makikiramay din ito sa namatay na sanggol. Nakikiramay ako, Debbie. Magandang gabi sa iyo, Kapitan. Magandang gabi rin sa inyo, Aling Salve. Maupo kayo. Kayo po pala, Aling Salve. Salamat po sa pagpunta. Ano nangyari? Kapapanganak mo pa lang sa kanya nung 1 buwan, hindi ba? Sa totoo lang po, Aling Salve, hindi ko nga rin po alam kung anong nangyari. Basta nitong nakaraang araw, napansin ko na lang na parang may mga bukol na tumutubo sa ulo niya. Tapos, nung pumutok yung mga yon, biglang nangisay na lang siya at nawalan na ng malay. Tapos, hindi na nagising pa. Nakakalungkot naman ang pangyayaring ito. Napakamusmus pa niya para magpaalam.
Kayo po pala nagpaanak kay Debbie sa batang ito, Aling Salve. Tama po ba? Ay, opo, Kapitan. Ako nga po. At base sa pagsusuri ko noon, bago niya ilabas ang sanggulay, malusog naman yun at normal. Kung malusog at normal naman pala ang sanggol, malakas ang kutob ko na biktima rin talaga ng pambabarang ang anak mo, Debbie. Napahagulgol na lamang si Debbie matapos marinig kay Kapitan ang mga salitang yon. Ano't ano man ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak, wala na rin naman siyang magagawa pa kundi ang tanggapin na lang ang sinapit nito. Samantala, lalong naging palaisipan sa mga taga-baryo kung sino talaga ang salarin sa pambabarang sa kanilang lugar. Bagamat nakakulong na si Amado at tila wala itong kayang gawin, nagpapatuloy pa rin ang kababalaghan at mga kakatwang nangyayari sa baryo Apolong. Pagdating naman nila Manuel at Joan sa kanilang bagong tirahan, napansin nilang may mga tao sa labas at ang ilan ay mukhang aligaga. Habang naglalakad ay may kumausap sa kanila. Kayo po ba ang bagong lipat dito? Opo, kami nga po. Ako po si Joan at siya naman ang asawa kong si Manuel. Kakalipat lang namin ngayong araw. Kaya pala. Ako nga pala si Debbie, kapitbahay nyo. Pasensya na't naistorbo ko kayo pero kung alam nyo lang ang nangyayari rito, baka magdalawang isip kayo. Ha? Bakit po? Ano po bang nangyayari? May mga kakaibang insidente rito. Maraming namamatay. Ang sabi, mambabarang daw ang may kagagawan. Mambabarang? Parang nakakakilabot yata ang sinabi nyo. Ano pong ibig nyong sabihin? May mga tao dito sa baryo natin na may mga sugat na hindi may paliwanag. Tapos bigla-bigla na lang sumusuka ng iba't ibang uri ng insekto. Para bang sinusumpa sila at may mga sabi-sabi na may mambabarang daw dito sa lugar natin. Delikado po yun. Alam na po ba ito ng kapitan ng lugar natin? Nasa barangay hall si Kapitan ngayon. Abala sa pagresponde sa takot ng mga residente. Kung gusto niyang malaman ng lahat, doon kayo dapat pumunta. Ipinagwalang bahala na lang muna ng mag-asawa ang kanilang nalaman sapagkat mas nais nilang ipahinga ang mga pagod nilang katawan mula sa mahabang biyahe. Idagdag pa ang mga gamit nilang bitbit na nagpabigat sa kanilang dala. Habang nasa loob na sila ng bahay at nag-uusap, hindi maiwasang mag-alala ni Joan kaya kinausap niya ang kanyang asawa. Manuel, hindi ba delikado to para sa atin? Lalo na sa magiging anak natin sa lugar na ito. Alam ko yon, mahal. Ayokong mapahamak kayo. Pero kung totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa mambabarang, kailangan natin ng proteksyon. Pero paano mo malalaman kung sapat ang mga agimat mo laban sa isang mambabarang? Sabi nila, iba raw ang kanilang kapangyarihan. Ipinagkaloob sa akin ni Lolo ang mga agimat na ito. Siya ang pinakamagaling na antingero sa aming angkan. Sinabi niya na ang bawat isa sa mga ito ay may taglay na kakaibang proteksyon. Sana nga'y maging sapat yan, mahal. Ayoko maligay sa panganib ang magiging anak natin. Hindi kita pababayaan, mahal ko. Kung kinakailangan kong harapin ang sino mang mananakit sa atin, gagawin ko. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Sana'y gabayan tayo ng Panginoon, pero, Manuel, paano kung kailangan natin ng tulong ng iba? Yung mga nakakaalam sa mga mambabarang, kagaya ng mga babaylan. Kung kailangan, hahanap tayo ng babaylan. Pero habang wala pa, aalagaan muna kitang mabuti. Maaasahan natin ang proteksyon ng mga agimat na ito. Taimtim na nag-usal ng dasal ang mag-asawa. Binigyan sila nito ng sapat na lakas ng loob. Kinaumagahan, habang naglalakad sina Manuel at Joan sa paligid ng barangay, hindi nila namamalayan. Pinagmamasdan sila ng ilang mga kapitbahay, kabilang naroon si Debbie. Manuel, pasensya na kung naabala ko kayo. Pwede bang magtanong? Oo naman, Debbie. Ano yun? Kanina kasi nakita kong meron kang hawak-hawak na bagay. Para sa mga yon? Amulet yon. Mabuti na yung nag-iingat.
Lalo na't marami na kaming naririnig na kwento tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari rito. Isa na rin doon yung sinabi mo, hindi ba? Tama kayo, kahit nga ako natatakot na rin ako maglakad sa gabi. Minsan na akong namatayan ng anak dahil sa kumakalat na barang dito sa lugar. Ha? Totoo ba yan? Ay Diyos ko, wag naman sanang mangyari yan sa anak natin, Manuel. Kung may magbabalak na masama laban sa atin, handa akong lumaban. Alam kong hindi ordinaryong kalabang ito, kaya kailangan lagi mag-ingat, Debbie. Salamat sa paalala, Manuel. Sana nga hindi natin makaharap ang sino mang nasa likod ng mga ito. Teka, ilang buwan na nga pala yung ipinagbubuntis mo? 7 buwan na, 2 buwan na lang, manganganak na ako. Naku, mag-iingat ka. Ang mga buntis na kagaya mo ang gustong-gusto ng mga aswang at mambabarang dito. Subukan lang nilang kantiin ang mag-ina ko na makita nilang hinahanap nila. Hindi sila sasantuhin nitong mga agimat ko. Sana nga, Manuel. Pero kung kakailanganin, alam ko namang handa kang protektahan kami at ipagdarasal kong hindi magkulang ang lakas ng mga agimat mo. Oo nga pala, Debbie. May kilala ka bang magaling na kumadrona rito? Nais sana naming makausap ni Joanne para sa nalalapit na panganganak niya. Oo, si Aling Salve. Siyang pinakamagaling na kumadrona dito. Hayaan nyo, sasabihin ko sa kanya. Maraming salamat, Debbie. Nang matapos ang kanilang usapan, kaagad nang nagpaalam si Debbie upang umuwi. Isang gabi sa bahay nila Manuel at Joanne, dumating si Aling Salve para pag-usapan ang mga paghahanda sa nalalapit na panganganak ni Joanne. Nabanggit na pala dito ni Debbie ang tungkol sa kanila at ang pagbubuntis ng bago nilang kapitbahay. At dahil nga si Aling Salve ang pinakakilalang kumadrona sa lugar, ito ang pinapunta ni Debbie upang sila ay makausap. Ikaw ba yung sinasabi sa akin ni Debbie na naghahanap ng kumadrona? Opo, ako nga po. Siya nga po pala si Manuel, asawa ko. Maupo po muna kayo. Magandang gabi po, Aling Salve. Tama? Oo, tama. Ako si Salve. Joanne, nalalapit na ang panahon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo kapag oras na. Marami na akong tinulungan sa panganganak at palagi kong sinisigurong ligtas ang mag-ina. Salamat po, Aling Salve. Iba talagang pakiramdam kapag may maaasahan sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga, malaking tulong po ang pagiging handa. Pero may iba pa po ba kayong kakilalang pwedeng tumulong sakaling hindi kayo makarating? Ako na ang bahala, iho. Hindi nyo na kailangan pa maghanap ng iba. Ako ang laging tinatawag ng mga nanganganak dito at nasisiguro ko na sila'y ligtas. Matapos ang usapan na yon, agad nang nagpaalam si Aling Salve para umuwi. Samantala, hindi makatulog si Manuel at tila may nararamdamang mabigat na presensya sa paligid. Dumukot siya ng agimat mula sa kanyang koleksyon at nagdasal para sila ay protektahan. Habang nakapikit, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Parang may kakaiba sa Aling Salve na yun Nung dumating siya, may dala siyang malamig na hangin at parang may hindi tama sa paggalaw ng katawan niya. Dahil sa isiping yon, isang desisyon ang planong gawin ni Manuel. Kinaumagahan, sinadya ni Manuel ang bahay ni Kapitan Berto upang magtanong tungkol kay Aling Salve. Magandang umaga po, Kapitan. Alam ko pong marami kayong inaasikaso at iniisip, pero may tatanong lang po sana ako tungkol kay Aling Salve. Oh, kayo yung bagong lipat. Manuel, tama? Ano yun? Ano yung tungkol kay Aling Salve? Totoo po ba na isa siyang magaling na kumadrona? Ay, Manuel, hindi ko alam kung ito na ba ang tamang oras para sabihin sa ito. Pero dahil isa kayo sa mga nakatira dito, karapatan nyo namang malaman ang mga nagaganap dito. Yang tungkol kay Aling Salve, hindi siyang pinaghihinalaan ng lahat pero sabi ng matatanda dito dati, may lahing mambabarang ang angkan nila. Totoo po kaya yun? May usap-usapan din na lahat ng batang siya naghilot para ipanganak, karamihan ay
namamatay sa hindi malamang dahilan. Nako, siya pa naman ang kumadronang nakausap namin para sa panganganak ng asawa ko. Kung totoo man ang bali-balita, kailangan mong protektahan ang mag-ina mo. Mag-iingat ka, Manuel. Ikinagulat ni Manuel ang nalaman na yon mula kay Kapitan Berto. Nagmamadali siyang umuwi upang sabihin yon sa kanyang asawa. Pag-uwi ni Manuel sa kanilang bahay, agad niyang kinausap si Joan tungkol sa kanilang plano kay Aling Salve. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi maaaring si Aling Salve ang kumadrona mo. Bakit, mahal? Siya lang ang pwedeng tumulong sa akin. Malapit na akong manganak at sanay siya sa ganitong gawain. May narinig akong balita tungkol sa kanya. Hindi siya ordinaryong kumadrona, mahal ko. Maaaring siyang mambabarang na sinasabi ng mga tao rito. Paano mo naman nasabi yan? Si Aling Salve? Pero paano ng panganganak ko? Hahanap ako ng iba. Kung kinakailangan, ako na mismong gagabay sa'yo. May mga agimat ako, Joan. Manalig ka sa akin. Gagawin kong lahat para mailigtas kayo ng anak ko. Sige, mahal. Ikaw ang mas nakakaalam niyan. Basta't ligtas tayo at ang anak natin, wala na akong ibang hihilingin pa. Kinagabihan, habang natutulog si Joan, inilabas ni Manuel ang kanyang pinakamalakas na agimat at nagdasal para sa proteksyon ng kanyang mag-ina laban kay Aling Salve. Diyos ko, bantayan niyo pong asawa at anak ko. Huwag niyo pong hayaan na may masamang mangyari sa kanila. Kung ako na po ang kailangang magpaanak sa aking asawa, bigyan niyo po sana ako ng sapat na lakas. Samantala, dahil nalaman na sa buong baryo ang pagdating nila Manuel at nalaman na ng mga ito na isa siyang antingero, nalaman na rin yon ni Amado na nung mga panahon na yon ay nananatiling nakakulong. Sa pamamagitan ng pagsulat sa papel, kahit hirap na hirap ay hiniling niya na makausap si Manuel, ngunit noong una ay hindi pumayag ang kapitan. Pero nagpumilit si Amado dahil sabi niya kay Kapitan Berto, nakasalalay dito ang kaligtasan ng buhay ng kanilang mga kababaryo. Kapitan, bigyan niyo sana ako ng pagkakataon na makausap si Manuel. Malapit na siyang masadlak sa kapahamakan. Ayon sa sulat kamay na wika ni Amado. Amado, kilala ka namin. Ikaw ang pinagbibintangang mambabarang. Bakit namin hahayaang makausap mo si Manuel? Hindi ako mambabarang, Kapitan. Biktima ako. Biktima ng tunay na mambabarang na si Aling Salve. Kung hindi niyo ako pakikinggan ngayon, maraming masasaktan, lalo na si Joan, ang asawa ni Manuel. Tugon na sulat ni Amado. Pag-iisipan ko ang sinabi mong yan, Amado. Kinabukasan, mismong si Kapitan Berto na ang nagsabi kay Manuel na nais siyang makausap ni Amado. Kaya naman nang tanungin ni Manuel ang kapitan kung ano ang dahilan, kung bakit nais siya nitong makausap, ay sinabi ng kapitan na marami daw nais sabihin si Amado sa kanya dahil nalaman nito na siya ay isang antingero. Kasama na roon ang pagtatapat ni Amado na biktima rin siya ng pambabarang. Manuel, bahala ka kung gusto mo siyang pakinggan pero mag-iingat ka. Hindi pa natin sigurado kung anong tunay niyang layunin. Nagtungo naman si Manuel sa tanggapan ni kapitan at pinuntahan niya ang nakakulong na si Amado. Magandang araw, Mang Amado. Kung totoo po yung sinabi niyo kay kapitan, ang mabuti pa, diretso niyo nang sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman ninyo. Pagkatapos magsalita ni Manuel, huminga ng malalim si Amado at muling sumulat. Manuel, alam ko na mahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero basahin mo itong maigi. Isa kong albularyo noon, sanay akong lumaban sa masasamang elemento, ngunit hindi ko inasahang makakaharap ko ang isang mambabarang na kasing lakas ni Salve. Ang panimulang sulat kamay na pahayag ni Amado. Si Aling Salve? Paano mo na sigurong siyang tunay na mambabarang?
Nakita ko ang kanyang mga gawain, Manuel. Pinilit kong pigilan siya noon, ngunit nagkamali ako. Wala akong sapat na lakas upang labanan siya, kaya ito ang naging kapalit. Ginawa niya akong paralisado, pinaghigantihan niya ako dahil sinubukan kong sirain ang kanyang plano. Muling tugon na sulat ni Amado. Diyos ko, talaga nga bang mambabarang si Aling Salve? Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Si Salve ay hindi pangkaraniwang tao. Matagal na siyang nagtatago rito. Nagpapanggap bilang isang maaasahang kumadrona. Ngunit sa katunayan, marami na siyang biktima. At ngayon, nakita niya naman kay Joan ang susunod niyang bibiktimahin. Ganting sagot ni Amado gamit ang pagsusulat. Hindi ko hahayaang mapahamak si Joan at ang magiging anak namin. Anong kailangan kong gawin, Mang Amado? Narinig ko sa mga tao dito na isa kang antingero. Gamitin mo ang iyong mga agimat. Hindi sapat ang pagiging magaling na antingero, ngunit sa tulong ng iyong mga agimat, kaya mong labanan ang sumpa ni Salve. Ngunit dapat kang mag-ingat dahil hindi ka niya bibigyan ng pagkakataong maunahan siya. Tugon ni Amado gamit ang pagsusulat. Anong klaseng proteksyon ang kakailanganin ko? Paano ko haharapin ang mambabarang na ganito kalakas? Alam kong may mga agimat kang minana sa iyong lolo. Gamitin mo ang mga yon sa tamang pagkakataon. Isa sa mga mutya ng agimat mo ang tanging makakalupig kay Salve. At tandaan mo, kailangan protektahan mo ang iyong tahanan. Hindi siya makakapasok kung magtatakda ka ng tamang pangontra. Salamat, Mang Amado. Hindi kita bibiguin. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas si Joan at ang anak namin. Yan ang hinihintay kong sagot, Manuel. Salamat po sa lahat ng sinabi mo, Mang Amado. Kailangan na nating kumilos bago pa tayo maunahan ni Aling Salve. Akmang tatayo na sana si Manuel at aalis nang muling sumenya si Amado. Meron pa raw siyang nais sabihin at muling napaupo si Manuel. Manuel, bago ka tuluyang lumaban kay Salve, may isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi siya basta-bastang mambabarang na dumating lamang dito. May malalim siyang dahilan kung bakit siya nandito at kung bakit siya nagkakaganito. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Mang Amado? Ako at si Salve ay dati magkasintahan. Mahal ko siya noon at alam kong mahal niya rin ako. Ngunit tutol ang mga magulang ko sa kanya. Magkasintahan kayo? Bakit hindi niyo po ito sinabi sa akin kanina? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, Manuel. Napakahirap. Minahal ko si Salve at hindi ko napigilan ang mga pangyayari. Isang araw nalaman ng mga magulang ko na buntis siya at galit na galit sila. Hindi nila matanggap si Salve at ayaw nilang magkaroon siya ng kinalaman sa aming pamilya. Ano po ang ginawa nila? Sa pilitan nilang ipinalaglag ang anak namin na nasa sinapupunan ni Salve. Sinira nila ang kanyang pangarap na maging ina at kasama nito, sinaktan nila ang puso niya. Saksi ako sa kanilang galit, Manuel. Isang galit na alam kong hindi matutumbasan. Diyos ko, kaya pala ganun na lang si Aling Salve. Kaya pala naging isa siyang mambabarang. Dala ng matinding puot, nagdesisyon siya mag-aral kung paano mambarang. Inubos niya ang kanyang buhay sa paghahanda at pag-aaral para maghiganti. At nang matutunan niya ang lahat, isa-isa niyang sinumpa at pinarusahan ang mga magulang ko hanggang sa mamatay sila sa kamay mismo ng mambabarang na si Salve. Hindi ko maisip na ang pagkamuhi at sakit ay pwede magdala sa isang tao sa ganitong antas ng gawain. Biktima niya rin ako, Manuel. Hindi ko na siya nakilala nang bumalik siya bilang mambabarang. Patawarin sana ako ng Diyos sa kasalanang nagawa ng pamilya ko. Ang tanging magagawa ko na lang ay ang tulungan kang pigilan siya bago pa siya may mabiktimang iba. Naiintindihan ko, Mang Amado. At sa kabila ng lahat, pipilitin kong iligtas ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ako papayag na mapahamak sila.
Gagawin kong lahat ng paraan. Mawakasan lang ang sumpa ni Aling Salve. Matapos ang usapan na yon, agad na umuwi si Manuel upang ipagbigay alam ang napag-usapan nila ni Amado. Habang pinapaliwanag ni Manuel ang nalaman niya mula kay Mang Amado, nagtalo ang emosyon ni Joan, takot at pagkabahala sa kanilang kalagayan. Manuel, paano tayo magiging ligtas laban sa kanya? Hindi natin alam kung anong pinaplano niyang gawin. May tiwala ako sa agimat ko at sa mga dasal na itinuro ng aking lolo. Kailangan lang natin sundan ang bawat tagubilin at manatiling matatag. Ilalayo kita kay Aling Salve. Simula sa mga oras na ito, hindi siya makakapasok sa ating tahanan. Manuel, natatakot ako, lalo na para sa ating anak. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Gagawin kong lahat para protektahan ka. Kahit anong mangyari, huwag ka nang makipag-usap kay Aling Salve. Hahanap ako ng ibang kumadrona. Sige, Manuel, may tiwala ako sa iyo. Magpapakatatag ako para sa anak natin at sa ating kinabukasan. Nung gabi rin yun, habang tahimik ang buong paligid, si Manuel ay nagpaplano sa kanyang isipan. Alam niyang hindi nila basta-basta maiiwasan ang nakaambang panganib, ngunit nakahanda siyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Kinabukasan, isa-isa nang isinalansan at inayos ni Manuel ang kanyang mga anting-anting. Inihahanda niya ang mga yon para sa itatakda niyang paghaharap nila ni Aling Salve. At dahil na rin sa pakiusap ni Amado na labanan ito at talunin. Mataman siyang nakatingin sa mga ito, tila sinasala at inihahanda ang pinakamabisang pangontra para sa nakaambang panganib. Ito nang sandata natin, mahal ko. Ang mga anting-anting na ito ang sisiguro ng ating kaligtasan laban sa kapangyarihan ni Aling Salve. Ano-ano ba ang mga anting-anting na yan, Manuel? At anong bisa nila? Ito, ang bituin ng taga-biik. Mahina ang bisa nito, pero mainam bilang panangga sa mas mababang uri ng barang. Ano naman ang susunod? Ito naman ang anting-anting ng siyam na aso. Bagamat hindi ito gaanong malakas, maaari nitong ipagtabuyan ng masasamang espiritu at maliliit na barang. Yun naman? Tanong ni Joan habang itinuturo ang isang bagay. Ang tawag dyan ay kinayas na kawayan at inabo. Mahina rin ito, pero nakakatulong ito para sirain ang mahihinang kulam o orasyon. Pagsasama-samahin ko ang mga ito bilang unang depensa. Salamat naman, Manuel. Ngunit, wala ba tayong magagamit na mas malakas-lakas na anting-anting? Meron, mahal ko. Narito ang mga pinakamalalakas na agimat na dala ko. Anong tawag sa mga yan, mahal? Ito ang pinakamabisang anting-anting na hawak ko, ang mutya ng araw. Sa ilalim ng sinag nito, walang makakalapit na mambabarang o aswang. Pagkakalooban tayo nito ng proteksyon na mas malakas kesa sa lahat ng anting-anting na meron ako ngayon. Kaya pala may kakaiba siyang enerhiya. Napaka-espesyal pala nito, Manuel. Kasama ng mutya ng araw, narito rin ang anting-anting ng krus ni Santiago. May kakayahan itong magtaboy ng mga masasamang nilalang na magtatangkang pumasok dito sa loob ng bahay. Yung panghuli, ano naman ang bisa niyan? Itinuro niya ang anting-anting ng tigabulag. Yan ang tigabulag. Sino mang magtatangkang tumingin o lumapit ay mistulang mabubulag sa bisa nito. Isa ito sa pinakamalakas na pangontra kay Aling Salve at sa sino mang mambabarang nakakampi niya. Salamat, mahal ko. Nasisiguro ko na ang aking kaligtasan dahil nandito ka. Kinabukasan, nagbalik si Manuel sa tanggapan ni Kapitan Berto upang muling humingi ng permiso na makausap si Mang Amado. Kakaibang damdamin ang bumabalot sa kanya dahil alam niyang malaking bahagi si Amado sa laban na kailangan niyang harapin. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. May gusto lamang sana po akong ipakiusap. Oh, Manuel, ikaw pala. Anong kailangan mo? Nais ko po sanang humingi ulit ng permiso na makausap si Mang Amado. Pwede ko rin po ba siyang isama sa bahay para maplano namin ang dapat gawin sa pakikipaglaban kay Aling Salve? Agad rin namang naintindihan yon ng kapitan, kaya pumayag ito na isama ni Manuel si Amado. Umuwi siya sa bahay nila kasama si Amado nung araw ding yun.
Ngunit kinagabihan ay may hindi sila inaasahan na mangyari. Sa isang madilim na silid, si Joanne ay nagsimula ng makaramdam ng kakaiba sa kanyang sistema. Ang kanyang katawan ay may mga sugat at bukol. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unting nagiging mas malala ang kanyang kalagayan. Manuel, ano nangyayari sa akin? Ano to mga tumutubong bukol sa katawan ko? Habang nagsasalita si Joanne ay biglang nagsilabasan ang maliliit na daga at palaka mula sa kanyang bunganga. Sumisigaw siya sa takot. Sa kanyang ulo lumabas ang mga garapata na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Nasa labas sina Manuel at Amado nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano nang biglang marinig ang sigaw ni Joanne. Tumakbo si Manuel papunta sa silid ng kanyang asawa. Paika-ika na sumunod naman si Amado. Nang makapasok, nakita nila si Joanne na nahihirapan. May mga sugat at bukol habang ang mga palaka at daga ay tila sumasalubong sa kanila. Mahal ko, ano nangyayari sa'yo? Manuel, si Aling Salve, lumabas siya sa panaginip ko. Nagbabanta siya, natatakot ako. Nasa ganoon silang pag-uusap nang marinig nila ang malakas at nakakainis na tawa ni Aling Salve. Nasa labas na pala ito ng kanilang bahay at handa nang salakayin ang biktima na si Joanne. Nang lumabas si Manuel upang tingnan ang pinanggagalingan ng tawa na yon, nakita niya doon si Aling Salve na nakangiti habang lumalapit. Dala ang kanyang mga kagamitan para sa pambabarang. Mga inutil, sa wakas nandito na kayo. Nais ko lang ipakita sa inyo ang aking kapangyarihan. Umihip ang malakas na hangin. Ang mga mata ni Aling Salve ay biglang nagliyab at ang mga anting-anting ni Manuel ay tila humihina. Umungol ng umungol si Mang Amado na tila sinasabi kay Manuel na huwag siyang magpapatalo at dapat lumaban para sa kanyang mahal na asawa. Bakit, Aling Salve? Akala mo ba papayag ako na saktan mo si Joanne? Nagkakamali ka! Malakas na tumawa lang ulit ang matandang babae bago kumuha ng mahika mula sa kanyang katawan at gumamit ng mga anting-anting na makapagpapalakas pa sa kanya. Sinubukan ni Manuel at Amado na labanan siya sa pamamagitan ng kanilang mga anting-anting na hawak. Hindi niyo alam kung anong kayang gawin ng aking kapangyarihan. Nagsimula ng mag-orasyon si Aling Salve. Naglabas ng liwanag at nagpalutang ng mga anting-anting na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa ngalan ng aking mga ninuno, kami ay magtatagumpay. Nagsimula ang matinding labanan. Nagtulungan sina Manuel at Mang Amado upang labanan ang puwersa ni Aling Salve. Samantala si Joanna naman patuloy ang pagdurusang nararanasan. Sinenyasan ni Mang Amado si Manuel, sinasabi niya na dapat silang magpakatatag. Samantala, nagpatuloy naman sa pag-atake ang mambabarang. Sa gitna ng labanan, lalong lumalala ang sugat ni Joanne, ngunit ang kanilang determinasyon ay lalo namang lumalakas. Sina Manuel at Amado ay nagtutulungan. Pinalalakas ang kanilang anting-anting at nakikipaglaban para kay Joanne. Dahil sa pinagsamang puwersa ng dalawang antingero, unti-unti nang humihina ang kapangyarihan ni Aling Salve. Mula sa labas, nakarinig sila ng napakalakas na pagsigaw. Hindi niyo ako matatalo! Hindi pa ito ang katapusan ko! Sa kabila ng pinagdaraanan ni Joanne, patuloy sa pakikipaglaban ang dalawang antingero. Hingal na si Manuel habang pinapanood ang pag-ulan ng kapangyarihan mula kay Aling Salve. Puno ng takot at pag-aalala, kailangan niyang gumawa ng paraan para matalo ang mambabarang. Kailangan kong umisip ng paraan. Hindi pa ako handang sumuko. Mga Amado, gumamit tayo ng anting-anting!
Sumenyas sa kanya ang naturang matanda. Sinasabi na hindi yung tatalab kay Aling Salve. Ano, mambabarang? Tingnan mo mga anting-anting na ito. Sa tingin mo, kakayanin mong kapangyarihan ito? Ngunit tumawa lamang ang mambabarang na puno ng pangungutya at panghahamak. Bago nang iinsultong nagsalita, May hinang agimat? Akala ko ba malalakas kayong mga antingero? itinaas ni Manuel ang bituin ng tagabiik at naglabas ito ng liwanag. Ngunit nag-uumapaw ang ngiti ni Aling Salve dahil alam niya na wala itong laban sa kanya. Baliwala yan sa lakas ko! Si Amado naman, ginamit ang anting-anting ng siyam na aso. Naglalabas ito ng malalim na tunog, ngunit tila wala ring epekto ang kapangyarihan noon kay Aling Salve. Ang mga tangan ng mambabarang ay patuloy na nagliliyab sa taglay nitong kapangyarihan. Mga hangal, hindi niyo ako matatalo gamit ang mahihinang anting-anting na yan! Maya-maya, dahil sa hina ng bisa ng mga anting-anting na ginamit ni Manuel at Amado, bigla silang bumagsak sa lupa at tila talunan sa laban. Ang kapangyarihan ni Aling Salve ay tila nagtagumpay nung mga sandaling yon. Mang Amado, mukhang hindi natin siya kakayanin. Kailangan natin ng mas malakas na anting-anting. Tingnan niyo ang mga sarili ninyo. Paano niyo ako matatalo kung ang gamit ninyo ay hindi sapat? Samantala, si Joan na nasa likuran, gulong-gulo ang isip pero pilit na pinalalakas ang kanyang loob. Pilit na humahanap ng pag-asa para sa kanyang sarili at sa kanyang magiging anak. Huwag kang susuko, Manuel! Mga Amado, lumaban kayo! Nakita ni Manuel ang takot sa mga mata ni Joan at nagdesisyon siyang bumangon mula sa pagkakabagsak sa lupa. Hindi tayo pwedeng sumuko. Gagawin natin ang lahat, matalo lang ang mambabarang na yan. Nagpumilit na tumayo si Amado, hawak ang mga anting-anting at sinimulang ipakita ang kanilang lakas sa pagtutulungan. Sa kabila ng tila pagkatalo, muling nagsanib puwersa sina Manuel at Amado, handang harapin si Aling Salve kahit na ano pa ang mangyari. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang ginagamit ni Aling Salve. Wala nang ibang paraan kundi ang gamitin ng mutya ng araw. Binuksan ni Manuel ang kanyang lalagyan at kinuha ang mutya. Naglalabas ito ng kakaibang liwanag na tila umaabot sa kalangitan. Nagulat at nakaramdam ng matinding takot si Aling Salve nang ito ay kanyang masilayan. Teka, ano sa tingin mong balak mong gawin, Manuel? Hindi mo kayang talunin ang aking kapangyarihan. Tikman mo ang aking kalupitan! Ha! Wala nang ibang paraan. Ito na lang talaga makakapigil sa kasamaan mo. Sa bilis ng paglabas ng kapangyarihan mula sa kamay ng mambabarang, tila may gumapang nakidlat sa lupa papunta kay Manuel. Dahil nasa gitna ng mambabarang at ni Manuel si Amado, kumilos ito ng mabilis at nagawa niya yung harangin. Tinamaan si Amado ng malakidlat na gumapang sa lupa at agaran siyang tumalsik sa malayo. Mang Amado! Mang Amado! Gumising ka! Lumaban ka! Kaya mo yan! Kasabay noon, napahiyaw na lamang si Aling Salve dahil sa sakit na nararamdaman. Sa pagdapo ng kapangyarihan ng mutya sa kanyang balat, may tila nag-aapoy na liwanag na lumabas doon at biglang nagliyab ang matanda. Napahiyaw sa sakit ang mambabarang at unti-unting natupok ng apoy. Ilang saglit lamang ay umihip ang malakas na hangin at tinangay na nito ang abo ng mambabarang. Samantala, si Mang Amado naman, sinenyasan niya si Manuel na ang ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Maraming salamat sa ipinamalas mong lakas ng loob at katapangan. Maraming salamat din sa tulong mo, Mang Amado. Mang Amado, lumaban ka. Kaya mo yan. Ipinapangako ko sa'yo,
Dito na magwawakas ang kasamaan ng mambabarang na yan. Kaya lamang huli na ang lahat. Ang hininga ni Mang Amado ay pahina ng pahina at unti-unti nang nawawala. Isang huling ngiti ang ibinigay nito kay Manuel bago siya tuluyang pumanaw. Ang pagkamatay na yon ni Mang Amado ay nagdulot ng malalim na pighati para kay Manuel. Mang Amado, hindi kita malilimutan, Mang Amado. Sa kabila ng naging tagumpay ni Manuel laban kay Aling Salve, ang kanyang puso ay napuno ng lungkot at panghihinayang sa pagkawala ng isang taong panandalian niyang naging kakampi. Habang humihingal si Manuel, unti-unti na ring naglalaho ang itim na usok sa buong kapaligiran. Indikasyon na nagtatapos na ang paghahari ng kasamaan sa kanilang baryo. Ang mga pambabarang ni Aling Salve ay tuluyan ng nagwakas. Hey! Maraming salamat po sa pagtsatsagang makinig dito sa Kwentong Enteng ulit. Siyempre, meron na naman po tayong shout out para sa first comment natin nung isang araw. Nung isang araw pa yata to. Hi, Honey Lilim. Kay Charlie Terrano from San Fabian, Pangasinan. Hello po kay Ronald Gonzales from Indang Cavite. Kay MBG Vlog. Hi rin po kay Aileen Lumampaw. Hello po kay Linlin. Kay Mary Ann Ordonez. Kumusta po kayo? Mag-iingat po kayo palagi. Kay Marily Bazaron. Hello din po kay Jairin Esmeralda. Hi kay Hasanor Ampaso. Hello din po kay Grace Basilio. Kumusta po kay Boss Danilo Almadin? Hello po kay Janice Robelia. Hi din po kay Violi Leharso. Hello din po kay Vivian Valenzona from Cebu. Hello din po kay Helen Kapangpangan Clores na taga-Bulan, Sorsogon. Hi po kay Nicolay Vlogs from Pasig, Iloilo. Hi kay Vicky Abut from the Kingdom of Bahrain. At syempre, kay Azile Gumban. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta sa Kwentong Enteng.